Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Welcome back for another episode ng Youth and Din Talk. Ito po si Brother Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, and the only one, Abdul Majid. And we are your hashtag moderator. So before anything else, Majid, no? I would like to remind everyone, remind you na magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa mga biyaya na ipinagkaloob sa atin. At isa dyan ay ang first 10 days ng Dhul Hijjah. So Brother Majid, ano kaya itong first 10 days ng Dhul Hijjah? Yun nga, kumaga, bago natin simulan yung topic natin ngayon, kumaga, isingit lang natin tong konting trivia about these last first 10 days ng Dhul Hijjah, which is ito yung pinaka-important dates. Kumaga, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, there are no days on which righteous deeds are more beloved to Allah than these 10 days. So it only means kung sa buwan ng Ramadan ay meron tayong tinatawag na mga mainam na gabi, sampung gabi, ay meron din naman tinatawag na mainam na 10 araw kung saan yan yung first 10 days ng Dhul Hijjah. At saka sa mga panahong ito, starting kanina ay pwede nating gawin ang mga iba't ibang ibada and worshiping Allah subhanahu wa ta'ala. Pwede dyan yung pagpa-fasting, pwede rin dyan yung pagbibigyan ng sadaka, and other things. At ang pinaka-importante dapat gawin talaga natin ay yung related topic sa topic kung saan pwede rin tayong magdawa kasi ang pagdadawa ay part ng kabutihan. Tama, kaya ini-encourage namin lahat ng mga ka-youth namin dito or ang aming mga viewers na huwag natin sayangin ang oportunidad na makamit ang ating mga ibada, lalong-lalo na sa mga araw na ito. So, Brother Majid, do you have any reminders or paalala sa ating mga viewers? Yes, unang-unang reminders natin dito, I mean, it's sort of reminders and advice na rin. Sinabi nga natin kanina, ang ngayong first 10 days ng Dhul Hijjah ay mainam na araw ngayong days na paparating. So ang pinakamagandang gawin natin gumawa ng kabutihan. Unang-una, like and share itong page na video natin, live natin. And pangalawa ay mention and comment below yung mga friends nyo, families, and relatives para naman hindi lang kayo ang nakakapagsaliksik ng kaalaman, kundi pati na rin sila. So inshallah, hindi na namin po papahabain pa kasi sobrang excited po kami sa aming guest speaker ngayong episode. So siya po ay nandito ngayon at isi-share niya po sa atin kung bakit ba niya pinili ang da'wa. At the same time, kung ano ba ang role ng mga kabataan sa da'wa. So brothers and sisters, please welcome our aspiring da'i, at the same time aspiring social media influencer, none other than Ustad Muhammad Khalil. فليتفضل فضيلته مشكورا. السلام عليكم Ustad Muhammad Khalil. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wa barakatuh, at sa lahat po ng sumusubaybay ng ating programa, especially dito sa ano ba ito? Youth and Din Talk. Mashallah, mashallah. Naway gawin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na mapagbiyaya ang gawain ito at tanggapin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng ating mga mabubuting gawain. Sa lahat po ng bumubuo ng programang ito, gantimpalaan nawa po kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum po sa ating lahat. Magandang gabi. Ang kapayapaan, habag, awa ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapa sa ating lahat. Mashallah. So, umpisan ko na. Inshallah, kung gusto nyo umpisan. Pero yun, magsalam muna kayo. Alhamdulillah, mashallah. Daming nanonood muna, Brother MK. So yun. Kung may mga question po nga pala yung mga viewers natin bago simulan ng ating lecturer, ay pwede kayong mag-ask questions. The more the merrier, sabi nga po nila. Okay lang ba yun, MK? Subhanallah. So, yun nga, minamahal na tagapakinig. Bago natin umpisan, inshallah ta'ala, ay sana sa lahat ng ating mga taga-subaybay, lahat ng ating mga subscribers ay patuloy niyong tangkilikin ang ating mga programa, mga videos, at of course, share is a must. I-share niyo po lahat ng ating mga videos.
nang makakuha tayo, mabahagian naman tayo ng magantimpala nito mga kapatid sa pananampalatang Islam. Sa pag-share nyo po, ito ang tinatawag nilang halal na pyramid na kung saan lahat ng pag-aabutan ng shinare mong video na nakapupulutan ng aral, especially when it comes to Quran at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat tayo ay nagbe-benefits dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Mashallah. Bismillah. Before yan, Brother Muhammad Khalil, Taib. may tanong ako sa iyo. Ayun. Ano yung gusto mong i-advise sa ating mga viewers, lalong-lalo na itong first 10 days of Dhul Hijjah? Anong ibada ang pinakamagandang nilang gawin, lalo na sa mga kabataan? Dito sa buwan ng Dhul Hijjah, Yes. So, mashallah, marami ka namang pwedeng gawin na magaganda at malalaki ang gantimpalang ibada o pagsamba sa dakilang lumikha, Pero, may mga hadis, may mga verses mula sa Quran at hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maiinam gawin sa mga ganitong araw tulad nitong unang 10 gabi ng Dhul Hijjah. Sinabi ni Allah sa marangal na Quran, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wal fajri wa layalin 'ashr." Sabi ni Allah sa malapit nitong kahulugan, wal fajr. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi basta-basta sumusumpa sa mga likhang bagay lamang, pero pag si Allah nagbanggit, nagsumpa sa isang bagay, mayroon itong matindi or mabigat, malalim na pagpapakahulugan. Tulad ng pagkakasabi sa ibang aya, wal asr, wal fajr, wal layl, wal shams, and so on and so forth. So sabi ni Allah, wal fajr. Sumpaman, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa fajr. Alalaong baga, ito yung sa salatul fajr. Yung iba sinasabi nila na ito yung oras, oras ng fajr. Walayalin 'ashr, yung 10 gabi. Sa tafsir ng ibang ating mga ulama, sinasabi nila na ito daw yung last 10 days of Ramadan. Ang 10 nights na binanggit dito na sa Suratul Fajr na ito. Meron naman sa ating mga ulama na sinasabi nila na ito daw ang unang 10 gabi ng Dhul Hijjah. So dito sa buwan na ito, mapagbiyaya din ito na kung saan lahat ng ating mga mabubuting gawain ay doble-doble. Ibig sabihin na dodoble ang ating mga mabubuting gawain dito. Kaya naman sinabi ni Allah, fastabiqu al-khairat. Ibig sabihin, get the opportunity, get the chance, na sa mga araw na ito ay isagad mo. Halimbawa, kung ang porsyento ng iyong pag-iibada ay 50, gawin mong 80, gawin mong 90, isagad mo dito. Bakit? Dahil dinodoble-doble dito ang ating mga amal. So isa na siguro na masasabi kong pinakamainam na gawin dito sa mga araw na ito ay ang pag-aayuno. Subhanallah mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dahil mismo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-aayuno rito. Hindi naman po na itatanong, every Monday at Thursday ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay nag-aayuno rito. Nag-aayuno ang Rasul sallallahu alaihi wasallam kahit hindi sa Dhul Hijjah, kahit hindi sa buwan ng Ramadan, every Monday at Thursday, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay nag-aayuno. What more, pag ito ay tumapat sa Dhul Hijjah, doble-doble ang gantimpala mo rito kapatid sa pananampalatayang Islam. So kung ako ang tatanungin, kung ako lang, in my own opinion, ang masasabi kong mainam na gawin dito sa buwan ng Ramadan, first 10 nights of Ramadan ay ang pag-aayuno. Especially pag doon na sa ikasyam, yung tinatawag na Yawmu Arafah, na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahtasibu ay yukaffira sanata alladhi qablaha wa sanata allati ba'daha. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino man ang pag-ayunuhan niya ang Yawmu Arafah, ibig sabihin yun yung ikasyam ng Dhul Hijjah. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay
ipapatawad sa kanya, ginagarantiya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipapatawad sa kanya ang 1 taong nakaraan at 1 taong dadaan pa lamang siya kanya. Subhanallah mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At maaari ka pang gawin na mabubuting gawain sa mga araw na ito. Isa na dito ang pag-aayuno. So yung pa mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Parami ng pagdudua, pagbabasa ng Quran, so on and so forth. MashaAllah. MashaAllah, jazakallah khairan, Ustad Muhammad Khalil. So inshallah, start na po tayo sa inyong proper program flow, Brother Majid. Okay. Yun nga po, yung pwede na po kayo magsimula. Yung tanong nga po ay, bakit nyo nga po pala? Is it important that the youth, mga kabataan ngayon, ay dapat talaga ma-involved in da'wah? MashaAllah, MashaAllah. So yan nga ang aking topiko sa gabi ito na ibinigay sa atin ng ating mga kasamahang mga ulama. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, minamahal na tagapakinig, mahalaga ba ang papel ng kabataan when it comes to da'wah? Ang sagot dyan, of course, sobrang napakahalaga mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sobrang halaga kapatid sa pananampalatayang. Bakit? Kasi, una, nandito tayo ngayon sa panahon ng 21st century. At dito sa panahong ito, kung ang kabataan ang pag-asa ng bayan, kabila naman neto o salungat naman neto na ang kabataan din ang problema sa panahon natin ngayon. At hindi natin maitatanggihan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, especially sa mga katulad nating teenagers. Subhanallah. Yes, tayo ang pag-asa ng bayan dahil kumbaga kung ano ang magiging future natin, yun yung magiging resulta kung ano tayo ngayon mga kapatid sa pananampalataya o kung ano yung napapanahon na nakikita natin sa panahon natin ngayon. So dahil 21st century, ang kabataan ang pag-asa ng bayan, ang kabataan din ang problema sa panahon natin ngayon. Kaya kailangan talaga natin ang ating mga kapwa kabataan sa panahon natin ngayon, especially when it comes to da'wah, sa pag-iimbita patungkol sa katuruan ng Islam, kasi isa pa dito, of course ngayon high technology na tayo ngayon, di ba? So hindi naman sa sinisita natin ang mga matatanda na hindi mga teenagers, pero masasabi talaga natin, hindi natin may pagkakaila na ang kabataan ngayon ang pinakamagagaling when it comes to technology. When it comes to technology at especially sa social media. So sa mga bagay na ito, kakailanganin natin ang tulong, tulong ng mga kabataan, ng mga katulad nating mga teenagers. Kasi nga lalo na ngayon, pandemya, bawal ang mga gathering, bawal ang mga social distancing. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, doon more on nagiging ang oras natin ay napupunta ngayon sa social media. Doon natin nagagamit yung word na da'wah. At dito, isa rin na magagamit natin talaga naman ang ating mga kapwa teenager o kabataan sa panahon natin ngayon. Isa pang punto, kasi binabanggit ko lang muna yung mga punto, inshallah, then bibigyan natin ng mga konting kaalaman, inshallah ta'ala. Isa pang punto rito na sa panahon natin ngayon, iba-iba ang tao. Iba-iba ang ugali ng tao, iba-iba yung taong makakasalamuhan natin sa panahon natin ngayon na talaga namang masasabi natin na hindi pa namimit sa mga naunang panahon. Iba ngayon. Ang dami nating nasasaksihan na iba't ibang tao sa panahon natin ngayon. Di ba nga isa sa ating
sa qaul ng ating mga scholars na hadithun nasa biqadri fahmihim. Ibig sabihin ay magdawa ka, mag-imbita ka, or kausapin mo, magpahiwatig ka sa mga tao sa abot ng kanilang pag-unawa. Ano? So, kailangan talaga dito ang mga kabataan kasi ang mga kabataan ay flexible. Ano? Di man natin na maikakaila na ang kabataan, lalo na mga kabataang Muslim, sila ang nagre-representa ng image ng pananampalataya, kadalisayan ng buhay, tapang, lakas, sinseridad, kagandahang loob, kabaitan, kagitingan, so on and so forth. Ang mga kabataan ang nagre-representa ng mga bagay na yan, mga minamahal na tagapakinig. At of course, dahil iba-iba nga ang ating mga makakasalamuha, dyan din magaling ang ating mga kabataan. Bakit? Kasi 21st century, so ang sasalamuha din sa kanila ay mga 21st century, or sabihin natin makakapulot din tayo sa kanila ng kaalaman. Hindi naman natin sinasabi matanda na tayo, pero tayong mga nandito na, yung mga mas nakakabata sa atin, mapupulutan at makukuhaan natin sila ng maraming idea kung sino-sino itong mga taong sasalamuhain natin o mga kasama natin when it comes to dakwa, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At yun na nga, ika-4 na punto na gusto bigyan dito, yes, napaka-importante ng role ng kabataan, papel ng kabataan sa da'wa. Bakit? Dahil sa communication skills na meron sila na, gaya nga nasabi nila, may mga kaalaman sila na wala tayo. At of course, meron din naman ang mga nauna na wala din tayo. Ibig sabihin, so sinasabi nila na give and take. Ano? Give and take, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So yun nga, napakahalaga ng papel ng kabataan when it comes to da'wa, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Di niyo po na itatanong, marami mula mismo sa marangal na Quran. Mula mismo sa mga marangal na Quran na binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ilan sa mga kwento ng mga kabataan. Kwento ng kabataan when it comes din sa da'wa. Subhanallah, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Na talaga namang mapupulutan natin ng strategiya, mapupulutan natin ng aral, mapupulutan natin ng kaalaman ang kanilang mga kwento. Halimbawa na lamang, si Propeta Abraham, nung kanyang kabataan, bata pa lang siya noon, ha? Subhanallah, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Sino ba naman sa atin ang hindi alam ang kwento kay Ibrahim alayhi salam? Yan ay nabanggit din sa marangal na Quran. Bata pa lamang siya. Pero tingnan niyo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kung paano siya magda'wa sa kanyang ama, na siya mismong gumagawa ng mga ribulto. Ang kanyang mga kapitbahay, ang nasa mga paligid niya, bata pa lamang siya sa mga oras na iyon, pero grabe ang wisdom, grabe ang pagdada'wa sa mga tao, o yung mga wisdom na ginagawa niya. Halimbawa na lamang doon sa point na aalis yung mga tao. Aalis na sana yung mga tao dahil may pupuntahan silang isang pagdiriwang at lahat sila magtitipon-tipon. At si Ibrahim alayhi salam nagpaiwan. Sinabi na siya daw ay hindi maganda ang kalagayan. Bakit? Dahil meron siyang plano. Anong plano niya? Sisirain niya yung mga ribulto. Di ba? Alam niyo itong kwento na ito. O umalis ang mga tao, ang tanging na iwan sa lugar nila si Ibrahim alayhi salam. Sinira niya, winasak niya ang mga ribulto at ang tanging tinira ay yung ribulto. Subhanallah. Yung napakalaking ribulto sa gitna, yun lang ang tinira niya. Pagdating ng mga tao, sinabi nila, sinong sumira ng ating mga Panginoon?
Sinong sumira nito? Ano? So sinabi ng ilan, tanungin nyo si Ibrahim dahil siya lang ang natira dito. Tanungin niyo si Ibrahim. So tinanong si Ibrahim alayhi salam. Bata pa lamang siya, kapatid sa pananampalatayang Islam. Ya Ibrahim, sinong sumira ng aming mga ribulto? Ikaw ba? Sinira mo ba ito? Sabi ni Ibrahim, aba hindi ko alam. Tanungin nyo yung malaki. Bakit di niya naipagtanggol yung mga maliliit? Subhanallah. Nakikita niyo kung paano yung wisdom, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Nakikita niyo paano yung strategiya. Bakit, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam? Dahil nasa level pa siya ng kabataan. Subhanallah. Subhanallah, mga kapatid, sa pananampalatayang. Isa pa, kung natatandaan nyo naman ang kwento sa kanyang anak mismo, bata pa lamang yun. Na inshallah maririnig natin ang kwento neto at naririnig natin always sa tuwing dumadating ang Eidul Adha, ang kwento kay Abraham at sa kanyang anak na si Ismail. Hindi ba? Na kakatayin niya ang kanyang anak. Subhanallah. Ano sabi ng kanyang anak? Bata pa lamang ito. Pero tingnan mo kung gaano binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng wisdom. Ano sanabi ng kanyang anak? Ya abati faf'al ma tu'mar satajiduni insha'allahu minas sabirin. La hawla wala quwwata. Ano sabi ni Ismail sa kanyang ama? Ya abati faf'al ma tu'mar satajiduni insha'allahu minas sabirin. Sabi ni Allah na sinabi ni Ismail, Ama, o aking ama, gawin mo kung anong utos sa iyo ng dakilang lumikha si Allah. Insha'Allah, sa gustuhan ni Allah, makikita mo kung kasama ako sa mga taong mga nagtimpil. Allahu Akbar. Allahu Akbar, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Wisdom. Isa pa. Sino pa? Si Yusuf alayhi salam, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Si Yusuf alayhi salam sa kanyang kapanahunan din. Bata pa lamang siya noon. Sinubok siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kagandahang lalaki. Naalala ko tuloy yung usapan natin kanina nila Abdul Majid. Usapang kagwapuhan Subhanallah. So tingnan niyo kung paano din sinubok ni Allah subhanahu wa ta'ala si Yusuf alayhi salam. Bata pa lamang siya noon. So anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Sabi ni Allah, Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna akun minal jahilin. Subhanallah. Ano sabi ni Allah subhanahu wa hasbi Allah wa ni'mal wakil? Ano sabi ni Allah sa marangal ng Quran? Kanyang ipinagbadya, kanyang sinabi, sino? Si Yusuf alayhi salam. O aking Panginoon, ang kulungan ay higit kong mamatamisin kaysa sa bagay na ako ay kanilang inaaanyahan. Subhanallah, mga kapatid, sa pananampalataya. Ito yung mga time na si Yusuf alayhi salam na kung saan naakit sa kanya ang mga kababaihan. Subhanallah, mga kapatid, sa pananampalataya. Malibang inyong hadlangan ang kanilang hangarin sa akin, ako ay mahihilig na marahuyo sa kanila at mapapabilang sa mga mangmang. Kapatid, sa pananampalatayang Islam, isa rin itong kwento ng kabataan kay Yusuf alayhi salam. Pero dinadaanan lamang natin, baka sakaling matandaan natin, kapatid, sa pananampalatayang Islam, mga kwento ng kabataan na nabanggit sa marangal na Quran. Ano pa? Yung kwento kay Maryam, dalaga pa siya, bata pa siya noon, pero subhanallah, kung paano siya sinubukan ni Allah subhanahu, binigyan ng wisdom ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano pa? Ang mga ashabul kahf. Subhanallah. Sino ba naman ang mananampalatayang hindi alam ang kwento ng Ashabul Kahf? Mga kabataan, Allahu Akbar, na binigyan ng talino, iman ni Allah subhanahu wa ta'ala, na iniwanan nila ang kanilang pamilya, ang kanilang lugar, ang kanilang kayamanan upang
upang mapalayo sila. Dahil yung time na iyon, ang kanilang mga parents, ang mga Ashabul Kahf, mga kabataang ito, na tinatawag na Ashabul Kahf, ay mga sabi natin may mga mayayaman, may kaya sa buhay. Ang kanilang mga parents ay opisyalis. Pero sila ay mga musyrik. Isang araw na kung saan nagtipon-tipon ang mga tao, parang fiesta na sila ay sumasama sa mga rebulto. Ang mga ito ay ang iba-iba sila ng lugar. Isipin mo pero tinipon sila ni Allah sa iisang lugar. Nagkita-kita sila, pero hindi sila magkakakilala. Mga kabataan, bakit? Pare-pareho silang mayroong iman, mayroong pananampalatayang ibinigay sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. At napakahaba ng mga kwento sa Ashabul Kahf na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Pero ang punto natin dito, binanggit natin ng ilan sa mga kwento ng kabataan. Ang punto dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, isang wisdom dito ay hinihikayat tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan kinakailangan sa minor de edad pa lamang tayo, o sabihin nating teenager pa lamang tayo, ay kinakailangan na nating matrain ang ating sarili, motivate tayo, na kung saan as long as maaga pa, sabi nga nila, habang may lakas pa, habang makinis pa ang ating mga balat, teenager pa lang, malakas pa lamang tayo, kailangan na natin pagpursigihan ang pagsasagawa ng ibadah kay Allah subhanahu wa ta'ala, especially ngayon sa panahon natin ngayon, na kailangan na talaga natin ang mga kabataan when it comes to da'wah, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Isa pa, tingnan nyo papel ng kabataan sa da'wah o sa Islam. Pag ipinasabi natin ang da'wah, ang tinutukoy natin dito ay ang Islam, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Yan naman, sabi ni Allah sa marangal na Quran, Qul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Anong sabi ni Allah sa marangal na Quran? Ipagbadya mo, o Muhammad, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teenager din. Allahu Akbar. Tingnan niyo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito ang aking daan. La hawla wala quwwata illa billah. Ako ay nag-aanyaya kay Allah. Tingnan niyo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, mga kapwa ko teenager. Sabi ni Allah, ipagbadya mo, o Muhammad, ito ang aking daan. Ako ay nag-aanyaya kay Allah, ang pagsasagawa ng da'wah. Allahu Akbar. Imbitasyon para sa kapakanan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na nang may tiyak na karunungan. Sabi ni Allah, ako at ang sino mang sumusunod sa akin, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Allah, ay marapat ding mag-anyaya sa iba tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung da'wah. Ito yung da'wah, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, pag-aanyaya. Alalaong baga ang pagsasampalataya sa kanyang kaisahan. Allahu Akbar. At luwalhatiin si Allah, at ako ay hindi kasama sa musyrikun. Ano itong musyrikun na ito? Mga sumasamba sa Diyos, Diyosan, pagano, walang pananalig, mapaggawa ng mga kamalian. Subhanallah, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Da'wah. Ito yung da'wah, mga kapatid, sa pananampalatayang. Tingnan nyo. Minomotivate tayo. Inuutusan tayo. Ito ang aking daan. Sa madaling salita, ito ang tamang daan. Ang pag-aanyaya, mga kapatid, sa
pananampalatayang Islam na marapat lamang sa atin, especially sa mga kabataan, kapwa nating teenagers sa mga oras na ito, na tayo din ay mag-anyaya sa iba tungo sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi once na narinig mo ang word da'wa, hindi nawawala dyan na ang idada'wa mo, ang iniimbita mo sa isang tao ay ang pagsamba sa kaisahan ng nag-iisang tagapaglikha. Na inshallah, may bibigyan din akong punto sa bagay na yan. No? May bibigyan din akong punto sa bagay na yan. So, ito, isang araw kapatid, meron akong isang kwento na tungkol ito kay sa pagdada'wa ni Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu. Ano? Abdullah bin Abbas, ano? Kalugdan nawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isang araw, hiniling niya, ano? Hinihiling niya o gustong-gusto ni Abdullah bin Abbas na makapagturo siya. Ano? Makapagturo siya or makapagda'wa siya sa mga taong relihiyoso. Ano? Sa mga ibang tao. Ano? Yun ang hinihiling ni Abdullah bin Abbas. Gustong-gusto niya ito. Na makapagbigay, makapag-imbita, makapagda'wa, makapagturo sa mga taong mga relihiyoso. Ano ituturo niya? Anong idada'wa niya? Ano ipapreach niya? Ang Islam. Of course, salita ni Allah sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero siya ay nagtatanong. Siya ay nagtatanong, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Sino nagtatanong? Si Abdullah. Ano ang kanyang tanong? Tinatanong niya, o inaalam niya rather, kung ano nga ba ang kumbaga sa pag-a-apply, ano nga ba ang mga requirements para makapagda'wa? Ano? Ano nga ba ang mga requirements para makapagda'wa ako? Or sabihin na natin, ano ba ang paano ba natin masasabi na pwede na tayong magda'wa patungkol sa salita ni Allah at sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So si Abdullah bin Abbas, napagtanto niya na kung saan kailanman ay sabi niya, kung hindi mo kayang panindigan ang tatlong aya na ito mula sa marangal na Quran, kung hindi mo kayang panindigan ang tatlong bersikulo na ito mula sa marangal na Quran, o kung kaya mong panindigan ang tatlong aya na ito, sabi ni Abdullah bin Abbas, ay magda'wa ka patungo sa Islam. Mag-imbita ka patungo sa Islam. So ano itong tatlong aya na ito mula sa marangal na Quran, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam? So una, sinabi ni Abdullah bin Abbas, una, sabi ni Allah sa marangal na Quran, ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim, atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum, ila akhir al-ayah. Kanun sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Subhanallah, fala ta'qilun. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, nag-uutos kayo, ito yung una. Ano? Kung kaya mong panindigan ng aya na ito. Sabi ni Abdullah, sana sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, atamuruna an-nas, inuutusan nyo ba ang mga tao o tinuturuan niya, inaanyayahan nyo ang mga tao sa kabutihan? Ha? Sa katotohanan? Watansawna anfusakum, pero nakakalimutan nyo ang inyong mga sarili? Sa madaling salita, nag-aanyaya ka or nagdada'wa ka, nagpapahiwatig ka, pero ikaw naman ang kauna-unahang tinatamaan nito? Subhanallah. Wa antum tatluna al-kitab, pero kayo binabasa ninyo, idinadalil ninyo ang mga aya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasabi nyo ganito, sabi ni Allah, ginawa to ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero tayo naman ang unang tinatamaan nito. Di ba? So mga sa kabataang mga kasama na, ito yung una. Ano? Pangalawa, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na sinabi ni Abdullah, ya ayyuhalladhina amanu
Lima taquluna ma la taf'alun. Sinabi ni Allah sa marangal na Quran, o yaong sila na mananampalataya, lima taquluna ma la taf'alun. Bakit nyo sinasabi ang isang bagay na hindi nyo rin naman isinasagawa? Ano? Nung una, nag-aanyaya kayo, nag-uutos kayo sa bagay na kayo rin naman ang sumisira nito o lumilihis sa salitang ito. Ngayon naman, bakit nyo sinasabi ang mga bagay na hindi nyo rin naman ginagawa sa sarili ninyo? Ibig sabihin, parang ganon din. Di ba mga kapatid, sa pananampalatayang Islam? Ikatlo, ang sabi ni Abdullah, yung aya na iyon, na sabi niya, وَمَا أُرِيدُ أَن نُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ. Sa malapit itong kahulugan, ito yung sa Suratul Hud, sinabi niya, hindi ko nais bilang pagsalansang sa inyo na aking gawin ang mga bagay na ipinagbabawal ko sa inyo. So sa madaling salita mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, may mga bagay talaga, kasi nga tao tayo nagkakamali. May mga bagay talaga na hindi natin maiiwasan na mismo sa ating nanggaling ang bagay na ito, pare-pareho itong aya, may pagkakakoneksyon ng mga aya na ito, although magkakahiwalay, pero may mga connection sila. Lahat ng ito ay yung sa atin magmumula, pero tayo naman yung hindi sumusunod. Hindi ba? So ito yung punto ni Abdullah bin Abbas. Kung kaya mong panindigan ang bagay na ito, magda'wa ka sa Islam, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Sa kapwa ko teenager especially. Kung kaya mong panindigan. Ano ito? Ibig sabihin, magsasalita ka, kailangan mong panindigan. Mag-uutos ka, kailangan nakikita sa'yo. Subhanallah. Pero hindi may iwasan na talagang nagkakamali ka, kaya hindi rin naman yun ang ating magiging basihan, mga kapatid, sa pananampalataya. Bakit natin ito sinasabi? Bakit natin ito sinasabi, mga kapatid, sa pananampalataya? Dahil, di ba sinabi natin kanina, kabataan, pag-asa ng bayan, pabasaan din ang problema sa panahon natin ngayon. Ito yung tinatawag na pagiging role model. Bakit natin ito inuuna sa ating lahat? Kasi, hindi naman talaga kasi natin maitatanggi yung mga bagay na minsan sinasabi sa atin ng mga non-Muslim, dahil meron din naman talaga sa atin na nagsasabing Muslim pero ang kanyang gawa ay taliwas. Sinasabi niyang Muslim siya, pinapaiwatig niyang Muslim siya, pero salungat sa kanyang gawain. Hindi pang pagiging Muslim ang kanyang gawain. So bakit natin sinasabi? Dahil kailangan natin maging modelo, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kailangan natin maging modelo sa bagay na ito. Bakit? Dapat tularan ng mga kabataang Muslim ang mabubuting halimbawa ng kanilang dakilang hinalinhan. Subhanallah. Sa madaling salita, ito, para ito sa payo na din ito sa mga kabataan natin, Isa rin ito, na kung saan dapat natin tularan yung mga mabubuting halimbawa sa ating paligid. Ganyan ang kabataan sa panahon natin ngayon eh. Kaya nga sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pumili ka na kung sinong kakaibiganin mo. Bakit? Kasi kung sino kasama mo, kung anong majority kasama mo, ganon din ang magiging resulta ng iyong gawain. Subhanallah. Subhanallah, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ang kabataang Muslim ay dapat na magbigay ng malaki sa kaunlaran ng kanilang mga pamayanan. Especially sa mga kabataang Muslim sa panahon natin ngayon. Kailangan natin ito. Hindi lang sa da'wa. Bagkus ito rin ay papel ng kabataan sa Islam. Ang kabataang Muslim ay dapat na magbigay ng malaki sa kaunlaran ng kanilang mga pamayanan. Subhanallah, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ano pa? Ang kabataang Muslim ay dapat na kumatawan sa Islam. Kabataan ay dapat kumatawan sa Islam sa ibang mga pamayanan ng pananampalataya sa pinakamabuting pamamaraan. Ayun, hindi pa rin nawawala yung pinakamabuting pamamaraan. Kaya natin ito
siya binabanggit mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Dahil dun sa nabanggit natin na pinakamabuting pamamaraan, of course, may mga way, may mga tamang pamamaraan nito. Tulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Sa malapit nitong kahulugan, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sino kaya baga ang higit na mabuti sa pagsasalita maliban sa kanya na nananawagan sa mga tao, nagdada'wa, tungkol kay Allah at gumagawa ng kabutihan at nagsasabi, ako ay isa sa mga Muslim na sumusuko kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon naman, bakit natin binanggit ang aya na ito? Kapatid sa pananampalatayang Islam, marami sa panahon natin ngayon, kabataan, especially sa mga kabataang Muslim na halos naligaw na ng landas. Bakit? Dahil doon sila natarbiya sa bagay na ito. Di ba nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may ida ahabba Allah, o sa malapit nitong kahulugan, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag minahal ni Allah sa kanyang alipin ang kabutihan, yufaqihu fid din. Ang lalim ng hadis na ito. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sino man sa atin, sino man sa inyo, especially sa kabataan, ang gustuhin sa kanya ni Allah ang kabutihan, mapalob sa kanya ang kabutihan, yufaqihu fid din, mauunawaan at maiintindihan niya ang Islam. So ngayon mga kapatid sa pananampalataya, especially sa mga katulad nating teenager, alam niyo po ba, isa sa pinakamagandang gawain sa Islam ay ito ang pagdada'wa. Pinakamainam na pananalita, ito ang pagdada'wa. Isa sa pinakamalaking gantimpala na makakamtan natin, ito ang pagdada'wa. Isa sa mga bagay na nagpapalakas ng ating pananampalataya, ito ang pagdada'wa. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa kapwa ko teenager, sa kapwa kong mga kabataan, napakalaki ng ating papel sa da'wa, especially sa panahon natin ngayon. At ang pinaka-importante sa atin, of course, insha'Allah ta'ala, ay ang pagkakaisa sa bagay na ito. Bakit? Kasi sa kabataan ngayon, hindi maiiwasan yung, di ba, sinabi natin 21st century, iba-iba ang mindset ng kabataan sa panahon natin ngayon. So kailangan natin magkaisa, give and takes sa mga opinion, strategiya, kaalaman sa mga bagay, sa mga tao na kakaharapin natin ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So kailangan natin magtulungan sa bagay na ito. So sana nasagot natin ang katanungan ito na kanina sa una na sinabi ng ating moderator na si Akh Abdul Majid na importante ba ang role ng kabataan sa da'wa? Sobrang napaka-importante po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hindi lang sa da'wa, bagkus ito rin ay isang napakalaking papel natin sa Islam mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tingnan mo sa panahon natin ngayon, lahat kabataan nang gumagawa. Dati hindi ka naman nakakita ng binatang nagdadrive, pero ngayon mga kabataan na nagdadrive. Mga dati hindi mo makikita mga teacher, matatanda. Ngayon kabataan na rin ang mga nagtuturo. Mga bagay na ang alam lang natin, mga matatanda ang gumagawa. Sa panahon natin ngayon, puro kabataan na ang gumagawa nito. Puro kabataan na ang gumagawa nito. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kailangan po nating kailangan po natin na magkaisa, magtulungan, gawin ang isang utos na ito, isang
malaking ibada na ito na ipinag-utos sa atin ng dakilang lumikha sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay napakahabang talakayan, naway napulutan po natin ng aral. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, jazakumullahu khairal jaza ala husni istima'ikum minni wa lihada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waalaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ustad MK, sa napakagandang wisdom na sinare niyo po sa ating programa ngayon. So inshallah, sa mga susunod po na questions natin ay more on experience-based. Kaya alhamdulillah, before that, inshallah, we will be back for a few minutes para po sa ating short break. Stay tuned po mga kapatid, and inshallah, we'll be back again. Tinatawag na pride. Ano? Kung hindi man sa pride, kaakibat din nito yung tinatawag na pag-uunawaan sa bawat isa. Ano? Bakit ko sinasabi ito? Kasi ito halimbawa sa mga kabataan tulad natin, no? Wala naman tayong pinapatamaan dito, pero ito yung gusto ko talaga may paiwatig. Pag kasi kaparehas natin ng level o kaedad lang natin ang isang tao, usually ang pumapasok talaga sa ating competition eh. Wala yung collaboration. Na nagigets po ba natin yung nais kong ipahiwatig? Yung tipong, ano nga ba ito? Halimbawa, magkaparehas tayo ng edad. So, kapag parang nasasapawan kita, hindi nananaig sa atin yung pag-collaboration, bagkus gusto mo pa siyang i-compete na kung saan, kailangan malamangan ko siya. Tumataas siya, mga ganyan. Sa kabataan, sa panahon natin ngayon, ganyan na ganyan ang nangyayari. Kailangan po natin yung pagkakaisa. Hindi natin kailangan na makipagkompetensya. Ano? Pride din Pride din mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Bakit? Ano? Kasi sa panahon natin ngayon, yan ang isang bagay na nagiging dahilan, napagmumulan ng pagkakawatak-watak at hindi pagkakaisa-isa. Sabi ni Allah sa marangal na Quran,
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sabi ni Allah, hawakan nyo ang tali ni Allah. Ito ang Islam. Sabi ni Allah, hawakan nyo ang Islam. Jami'an, na kayo ay iisa. Lahat kayo, grupo na iisa. Wala tafarraqu, at huwag kayong maghiwa-hiwalay. So kung meron man akong, kasi the more kasi nagkakaisa tayo, the more dumadali ang mga gawain. The more na nagkakawatak-watak tayo at nakikita mo ang isang katulad mo, kalibel mo, nakakumpetensya mo, the more mahihirapan ang gawain. Kinumpara nga ito sa parang buhok, na kung saan ang buhok, pag isang piraso, ang dali maputol. Isang piraso, ang dali maputol, dalawang dali. Pero ang buhok, kapag ang dami-dami nito, nagsama-sama nito, ay ang nakakahila ito ng kotse. Mga kapatid sa pananampalataya, ganun din ang walis tingting. Kung isang piraso lang ang tingting, hindi makakawalis. Pero the more dumadami ang walis tingting, the more ang dami at lakas na nawawalis nito. So kung ako man ang tatanungin, sa panahon natin ngayon sa kabataan, siguro yung mawala ang pride. Pag-uunawaan na kung saan magkaisa tayo sa bagay sa kaluguran ni Allah. Kapag nakikita mo ang iyong kapatid na siya ay Muslim, siya rin ay pareho kayo, huwag mo siyang ikumpetensya, gawin mo siyang kakolaborate mo. Ibig sabihin, magkaisa kayo sa bagay. At ito naman talaga sinabi ni Allah, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Makatotohanan na ang Panginoon nyo iisa at ang pinagmulan nyo iisa. Hindi ba? So ang pagkakaiba lang naman talaga natin ay ang taqwa, ay ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po ang nasagot ko sa unang tanong. Sana nasagot ko. Mashallah, tabarakallah, Ustad MK. I couldn't agree more sa mga sinabi niyo po. So, Brother Majid, how about we ask the panelists na nandito kung ano ba yung gusto nila? Kasi, of course, Ustad MK, ang ating mga panelists dito ay mga kabataan din na nag-engage sa da'wah. So, Mashallah. yes po, mashallah. So, Brother Majid, ikaw muna ang tumawag ng una. Ayun, tama. So siguro dagdagan ko lang siguro yung yung sinabi ng ating butihing gwapong brother na si MP. Idagdag ko lang doon is yung yung sabi niyo about sa pride. Yung isang din is yung siguro yung pagiging sobrang believe din sa sarili. Kasi that's the very important thing na hindi lang sa pagdadawa, kundi pati rin sa pagsasaliksik ng kaalaman. Yun yung pinaka dapat na mawala sa mga seekers of knowledge. Na yung mga ganung bagay na kung saan maaaring magaling ka nga dito pero hindi mo alam dahil sa pinapakita mo or sa ginagawa mo na hindi mo pagtanggap. Kunwari, hindi ka tumatanggap ng mali from other people or di kaya ay hindi ka nakikipag-collaboration, example, sa mga ibang grupo, mga ganyan, ay maaaring maging dahilan yon na maaaring masabi or maaaring sabihin na maaaring wala kang natutunan nung ikaw ay nagsasaliksik ng kaalaman. So mashallah, alhamdulillah dun sa binigay ng ating butihing kapatid. So yun nga, ang next na tatawagin na natin ay siguro yung yung Amir natin sa Saiya, kasi alam ko ito sobrang active talaga to in terms of da'wah. So none other than our very own Amir Nasim Malako. So ano nga ba, Amir Nasim, yung one thing na undesirable thing na gusto mong mawala sa mga kabataan mo? Ang gusto ko mawala sa bagay na para sa mga kabataan ay kumbaga gusto ko kasi na kaya yun din yung purpose kung bakit nagiging active ako sa larangan ng pagdadawa. Gusto ko yung ma-change yung mindset ng mga kabataan ngayon na kung saan kumbaga yung antas ng mga professionals versus ay maalam. Kumbaga kung yung mga mindset nila, kumbaga mas mataas yung level ng mga professional kaysa mga maalam. So yun ang gusto kong i-change na mindset sa mga kabataan. At pangalawa,
sa mga kabataan kasi ngayon, ang nagiging mindset nila ng source of knowledge ay yung Western education. So, ang gusto ko ma-change ay dapat yung Islamic knowledge, yung maging source of knowledge. At ayun, sa mga kabataan ngayon, meron tayong iba't ibang mga skills at mga kakayahan na kung saan pwede natin to gawin sa pagdadakwa. So gusto ko sa mindset ng mga kabataan na magtutulungan at magkakaisa tayo sa pagsagawa ng mga Islamic activities, like kasi sa mga kabataan kasi meron tayong iba't ibang larangan kung saan na halimbawa na lamang sa ibang kabataan, meron silang kagalingan sa pagsagawa ng poster, meron sila magaling magsalita, magaling sila gumawa ng video. Ayun, kung tayo ay nagkakaisa at nagtutulungan, mas mapapadali at mas magiging epektibo yung pagsagawa natin ng mga da'wa activities. So, yun lamang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Amir Nasim. Ustad MK, ano po masasabi niyo sa sharing ni Amir Nasim? So mashallah, doon sa ikalawang punto niya, talaga naman na agree ako doon. Even though I agree ako sa lahat, pero napaka-agree ako doon sa pangalawa. Na kung saan yung iba nga, yes, mayroon yung mga iba na pinapairan nila sa pagdadakwa yung kanilang napag-aaralan sa eskwelahan, ano? Pero yung when it comes naman sa Islamikong kaalaman, yun yung wala eh. Ano? Sabi nga nila, may baril ka pero wala ka namang bala. 'Di ba? So sana nga mashallah, salamat sa kapatid natin na si Nasim Malako, mashallah, na yun nga mahikayat din ng mga kabataan sa mga panahon natin ngayon na aralin kung una paano basahin ang marangal na Quran na source ng ating lahat ng kaalaman sa mundong ito. Magkaroon tayo ng kaalaman patungkol sa Islam, si Allah, kay Propeta Muhammad, so on and so. Yun lang po. Okay, mashallah. So inshallah ngayon po ay bibigyan naman natin ng chance ang ating mga sisters. So kanino muna po tayo mauna, kay Sister Reham ba or kay Sister Samina? I think we go for Sister Reham. Assalamualaikum, Sister Reham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So nakuha niyo po yung tanong? Opo. Okay. Ang akin po is kung sakali lang. Kasi medyo nagdadawa rin ako sa social media pero hindi naman as in talagang katulad ng ginagawa ng mga ibang ustad, more on typing po sa akin. So para sa akin is yung nais ko sana is yung para ma-encourage yung mga kababaihan na yung pananamit ng tama, kasi yun kasi bilang babae yun kasi yung karamihan na nakikita natin sa mga kababaihan na hindi tama yung panonood nila bilang isang Muslima, kung saan yung kapirasong tela is yung nasa ulo nila, tinatawag na hijab. Yung ulo lang nila yung nakabalot pero yung kalahating sa baba is fitted na at pantalon. Yun yung more on kasi sa akin pinaka-goal at saka yung pinaka-topic ko palagi kapag nagtatype ako sa social media, yung mga pinapost ko is yung paano paanyayahan yung mga kababaihan na kung ano yung tamang panonood nila at kung ano yung tama na nasa Islam na kung tamang panonood ng isang babae. Mashallah, shukran Sister Reham for sharing your views sa ating mga kabataan ngayon. Inshallah, sa DMK, kung may gusto kayong idagdag doon, feel free to do so, inshallah. Nakamute po ata kayo, Kuya. Nakamute ba ako? Mute Sa DMK? Nakamute kayo. Okay, so yun nga na kanina, ang hina kasi ng boss kaya napalapit ako. So, mashallah, napakaganda rin nun, no? Sa mga kabataan natin sa panahon natin ngayon, mga Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa man lam yastati ila akhiriha fa biyadihi wa fa biqalbi ila akhiriha. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino man sa inyo makakita ng isang gawain hindi kaaya-aya, masamang gawain,
sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, baguhin mo ito sa pamamagitan ng kamay. Ano? Kung di mo kaya sa pamamagitan ng kamay, sa pamamagitan ng dila. Kung di mo kaya sa pamamagitan ng dila, sa pamamagitan ng puso. Diba? Tinan mo yung pagkaka-level-level nito. So, napakaganda ng sharing ng ating sister na kung saan isa tong bagay na dapat talaga masabi natin sa kapatiran. Kasi maaari natin masasabi natin kaya ganun sila manamit, yung sinasabi nga natin nakakumbong pero pag binaba mo na fitted or nakamaong na butas-butas pa, may stripe-stripe pa, siguro hanggang doon lang ang kaalaman nila patungkol sa Islam na ito ang Islam, kumbong lang, hindi na nila alam yung bagay na iyon. Bakit? Kasi kung alam nila yun kapatid sa pananampalatayang Islam, as a Muslim, mahihiya sila. So, ang ganda ng sharing ng ating kapatid. So, kailangan din natin itong gawin. Kung di mo kayang kung di mo siya kanyang pigilan sa pamamagitan ng kamay, hindi mo kayang pagsabihan, ipakita mo. Be a role model sa kanya, di ba? Maging model ka sa kanya. Yun yung pinapahiwatig natin. Maraming salamat dun sa ating sister, no? Jazakallah khair. Inshallah, Brother Majid, may idadagdag ka pa? So yun, alhamdulillah, okay na siguro yun. Kumaga, naano na ng ating mga panelists sa kanila. So inshallah, kay Brother Bilal naman tayo. Kasi ito si Brother Bilal, mashallah, nagdadaawa din to. Brother Bilal, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siguro kung may gusto akong baguhin sa mga kabataan ngayon, no? Kasi kung mapapansin natin ng mga kabataan natin ay masyadong fanatic, no? Masyado silang fanatic, the more na kung saan yung lahat ng ginagawa ng kanilang mga iniidolo ay sinusunod nila hanggang sa pananamit, pagkilos, pananalita. Siguro kung ako mong papapiliin, kung may gusto kong baguhin sa kanila ay yung kanilang gagawing idolo. Mas mainam na kung saan ating gawing idolo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat siya yung ating qudwatul hasana. No, siya yung ating modelo sa lahat ng pamamaraan. Lahat ng pamamaraan sa Islam. Kaya kung mapapansin natin, lalong-lalo na sa mga kabataang Muslim, bakit iba yung kanilang pagkilos, bakit iba yung kanilang pananamit, bakit iba yung kanilang pag-uugali, sapagkat ito yung naa-adapt nila sa mga tao na kung saan kanilang iniidolo. No, kung ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanilang iidolihin, yung kanilang gagawing modelo, ay siguro baka magiging mas maganda yung kanilang pamumuhay, magiging mas matiwasay at magiging mas musunurin sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, ayun lamang yung parang gusto kong baguhin at napansin ko talaga na malaking nagiging epekto lalong-lalo na sa mga kabataan natin. Okay, jazakallah khairan. So inshallah, Ustad MK, before tayo mag-proceed ng response mo, gusto ko lang din ihabol si Sister Samina kung may gusto siyang i-share sa atin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Sobrang ganda po ng lahat ng mga sagot ng ating mga ustad, pati na po ng aking sister na si Riham. Ang idadagdag ko lang po, syempre parang lahat na po kasi ng dapat baguhin sa mga youth natin ngayon, sa generation natin is nabanggit na nila. So, para sa akin po, isa sa gusto kong baguhin sa mga na nakikita ko sa mga youth ngayon, is, yun nga po, yung pagiging fanatic nila or pagtangkilik sa mga hindi connected or hindi connected sa Islam, bagkos mas connected ito sa mga kufar or hindi ito makakatulong sa atin para tayo ay makapasok sa paraiso. Kumbaga, ang inaaral nila sa panahon ngayon, lalo na dahil na nagsara na po yung nagsara yung ibang madrasa, so parang hindi tayo masyadong nakaka-focus doon, yung ibang youth, dahil nasa bahay na lang po sila. Parang mas natangkilik po nila yung panonood ng mga K-drama or panonood sa TikTok, and then yun po yung ginagaya nila. And then sa experience ko po, bali dun po sa nakita ko, karamihan sa mga Muslima o Muslim na mga bata na mas na maliliit pa, na dapat na ang pinapakita sa kanila or hinahalimbawa sa kanila nating mga mas nakakatanda, mga youth, is yung
pangaral ng Islam, isang nakikita nila is yung pagsasayaw sa TikTok, pagkanta sa TikTok, or dahil sumusunod sila sa uso or yung mga sumisikat. So parang doon sila mas kumbaga doon po sila mas natatangkilik at nakakalimutan nila na ang dapat nating tangkilikin is yung mga katulad nating nating mga kabataan na nagpapalaganap ng Islam dahil ito yung mas maganda at mas better. Mas iniisip po nila yung ibang tao kaysa sa paggawa ng pagsunod sa gusto ng Allah. Kumbaga, kasi sa mga kabataan ko, mas, ano po ba? Anong tawag dito? Kumbaga, mas gusto nila yung kasikatan ngayon, na kasikatan which is kasikatan sa maling paraan. Mas maganda po, kung gusto mong sumikat, dapat sa mabuting paraan, like sumikat ka dahil magaling kang magdawa, or sumikat ka dahil ang ganda ng pagbabasa mo ng Quran, ng pagtatajwid mo, di ba po? Kaysa sumikat ka din, ang galing mong sumayaw sa TikTok, or ang galing mong kumanta sa social media or sa TikTok. So, yun po. Yun lang po yung masasabi ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah, Sister Samina. So inshallah, Ustad MK, kung may gusto kayong ibigay na reflection sa sinabi po ni Brother Bilal at Sister Samina, inshallah, go po. Doon sa sinabi ni Ustad Bilal, tsaka doon sa sister natin, mashallah, yun naman talaga ang nais natin na bagay na ipahiwatig doon sa paksa natin kanina, na kung saan kasi ang kabataan sa panahon natin ngayon, kapag nakakita din ng kanyang kapwa kabataan, na talaga namang nakaastig, kumbaga, unique yung kanyang gawain, yun yung gagayahin nila eh. So ultimo sa pagbubuhok, kaya ganun yung buhok nila dahil mayroon silang tinutularan na tulad din nilang binata. Ganun din naman sa pagkanta, o ginagaya ko yung boses ni ganito. Tama yung sinasabi ng ating butihing ustad at saka yung sister natin, na kung saan mawala sa kanila ito. So kailangan din natin as kumbaga na tayong mga nagpo-preach ng nagdadakwa na maipakita, hikayatin natin yung mga tao na ito ang Islam. Ito, di ba? Gayahin ito ang Islam. Basahin mo ang Quran, mga ganyan, di ba? Mag-preach ka, magsala ka, dahil ito ay dahil sa mundong ito, wala tayong mapapala sa kasikatan. Gaya nga ng sinabi ng ating sister. At totoo naman yan, mga kapatid, sa pananampalatang Islam. Tingnan nyo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi minsan pinangarap niya or minsan inisip niya na maging famous. Pero tingnan nyo, mula noon hanggang ngayon, bukang bibig pa rin ang kanyang pangalan. Bakit? Dahil itinaas siya ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil nasa kanya yung Islam. Gaya nga na sinabi ni sister, nasa tamang pamamaraan na kung saan yun din naman ang sinabi ni Ustad Bilal nang kailangan mawala sa mga tao, kabataan, ang pag-iidolo ng kanilang kapwa-tao. Dapat ang gawin nating idolo, basihan lamang natin sa ating mga mabubuting gawain, ay ang gawain, iduluhin natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mashallah. Mashallah, tabarakallah. Majid, mukhang napakaganda ng ating panel discussion ngayong episode. So ikaw, Brother Majid, may gusto ka bang ihabol pang sharing? Wala na siguro kasi mukhang nasabi na lahat ng ating mga panel. Mashallah, tabarakallah. So inshallah, ang ating next question ay I'm sure na lahat tayo makaka-relate. So ready na ba kayo sa ating third question? Subhanallah, kinakabahan ako. Kasi I'm sure na lahat tayo makaka-relate dito. So inshallah, ang ating number 3 question po ay how difficult is da'wah based on your experience? Kumbaga, gaano kahirap ang da'wah sa experience natin? Okay, of course, Ustad MK, kayo po muna. Based on my experience, okay, ang masasabi ko lang, ang da'wah napakahirap, sobrang hirap kung wala kang bala. Wala kang bala, wala kang baril, at wala kang lagayan ng bala. Ano ibig kong sabihin dito, mga kapwa ko kabataan? Yung baril, ikaw yun.
Yung bala, yun yung kaalaman. Di ba? Yung lagayan ng bala, yun yung pinaglalagyan mo yung kaisipan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Bakit? Ang dawa kasi mga minamahal na tagapakinig, the more wala kang alam or wala kang kaalaman patungkol mula sa Quran at sa mga pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the more humihirap sa iyo ang da'wa. So ang masasabi ko rito, una, kailangan talaga natin magkaroon ng kaalaman. Ano? Kasi hindi ka naman makakapagdawa. Ano yung ipapreach mo sa tao? Ano yung idadawa mo sa kanila? Kaligawan? Dahil wala kang alam? Ano sasabihin mo? Bawal kumain ng baboy. Bakit? Walang basagan ng trip. Yun ang sinabi. Huwag nyo nang tanumin. Ganon. Kailangan po natin ng kaalaman, kapatid, sa pananampalatayang Islam. At of course, kailangan natin ng experience. Ano? Kasi kahit may kaalaman ka, kung wala kang experience, ito yung ilan Ito yung ilan. Bakit? Yung ilan, may mga kapatiran tayong nakapagtapos, ang laki ng kaalaman, nakapag-graduate, pero nahihiya sa madla. Di ba? Meron yung mga ganyan. Dahil yung wala tayong experience. Meron naman tayong tinatawag na may baril nga, may bala, may lagayan ng bala, pero hindi marunong pumutok. Bumabaril siya, pero hindi niya tinatamaan yung binabaril niya. Di ba? Meron naman yung isang bala lang, pero dalawa yung tinamaan. Di ba? Di ba? Yung isang bala lang tinira, pero talagang tinamaan niya yung dapat na tamaan nito. So ano ibig kong sabihin dito? Ang dawa, based on my experience, kasi nung umpisa, hindi ko naman alam kung ano yung dawa. Of course, dahil wala tayong kaalaman that time. At hindi mo rin kayang magdawa, magsalita sa tao, wala kang masasabi sa kanila dahil nga wala pa tayong kaalaman. Gustong-gusto nating gawin itong da'wa na ito, pag-iimbita sa mga tao, pero paano natin sila iimbitahan sa bagay na hindi naman natin alam? Madalas kong nasasabi sa aking mga lectures, especially sa The True Message of Islam, na kapatid sa pananampalatayang Islam, kailanman hindi mo masasabi na mali ang isang bagay or tama ang isang bagay kung wala kang kaalaman. Sasabihin mo, ito, pangit to, pero hindi mo naman alam kung bakit mo sinabing pangit. Ito, maganda to, pero hindi mo naman alam na ang bagay natin maganda. Kapatid sa pananampalataya, based on my experience lang naman, na ang da'wa, na humihirap ito kung ikaw ay walang kaalaman or walang knowledge sa bagay na ipipreach mo naman, sa iimbita mo sa mga tao. Na sinabi natin kanina na ang da'wa, kakibat nito, ang da'wa, Quran at ang Sunnah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, yun lang po. Baka may idadagdag pa kayo, inshallah. So, mashallah, ang ganda po ng sinabi niya, kumbaga patungkol dun sa even though nahirapan nga, maraming ibang mga alim natin, ulama, na nahihirapan sa pagdada kasi nga kulang or siguro nahihiya sila or kulang sila sa experience or tinatawag natin na skills. So maybe, if that really the problem, kung yan talagang problema ng ating mga ulama about doon sa medyo gamamala or kayasiran and natatakot sila, baka nabubulol sila sa pagsalita sa maraming tao, siguro I suggest na yung mga professionals din natin na mga Muslim youth or even the mga professionals natin na mga Muslim ay they could use their own expertise para matulungan din yung mga ulama natin na nakapagtapos sa ibang bansa so that we could help them, each other, para din naman matulungan natin sila na makapagdawa din sila kasi mas marami silang magagawa or maidadawa kasi they have the knowledge. Unlike sa mga professionals, kami mga professionals, siguro ang may tutulong namin, siguro kami yung taong external or sa labas o sa likod. Kumbaga we could, sa mga ulama natin dyan, kung gusto nyo pong magdawa pero natatakot kayo or kung gusto nyo magdawa pero hindi kayo marunong ng gumamit ng social media, pwede po kayo mag-message dito sa mga grupo na to na bumubuo ng Youth and Deen Talk and we could help you, and this Youth and Deen Talk can be a avenue para kayo ay makapagdawa through social media. Huwag po kayo mahiyang kumaga mag-chat sa amin or kung may mga nanonood man dito sa mga viewers natin ngayon, ay pwede kayo mag-suggest kung sinong gusto nyong maging speaker namin dito sa Youth and Deen Talk na ginagawa natin. So yun nga, we should do every
little thing or big thing para makatulong sa mga ulama o kapag tayo expertise sa mga ibang bagay. So yun nga, diretso na tayo dun sa ibang panelist. Baka napahaba yung sinabi ko eh. So yun, siguro tatawagin ko naman ngayon upang magbigay kung about sa experience din niya, how difficult is dawa based on her or his experience ay siguro back tayo kay President, kay Amir Nasim kasi he's been a president for 2 years or 3 years kung yun nagkakamali. So siguro marami na tong pinagdaanong problema or na-experience since pinakabata. Kung yung nagkakamali siya, nakilala kong pinakabatang Amir na nakilala ko sa mga Islamic organization. So maybe he could share something na sobrang nahirapan siya sa pagdadawa. So, palatafadal ya Amir. Assalamualaikum. Actually, base sa experience ko, tama yung sinabi ni Ustad MK kung saan na mahirap talaga na magdawa kapag wala kang sapat ng kaalaman. Kasi halimbawa na lamang wala kang sapat ng kaalaman ng mga prinsipyo sa pagiging Muslim o yung mga prinsipyo sa larangan ng pagdadawa. Kapag wala kang sapat ng kaalaman about doon, maaari na hindi mo nalalaman o hindi mo namamalayan na nakapag-ligaw ka na o nakapag-cause ka na ng ikaw, kumbaga magiging cause yun na magkakaroon ng fitna kung wala kang sapat ng kaalaman. So tayo as sa mga na-involved sa mga dawa activities, mas mainam talaga na kapag gumagawa tayo ng kabutihan, mas mainam talaga na kapag andito tayo sa larangan ng pagdadawa ay meron tayong sapat ng kaalaman sa Islam. So ayun, base din sa experience na ang daming, yun nga, tama yung sabi ni Kuya Majid, ang daming ko talaga na pinagdaanan bilang Amir ng Saiya, internal tsaka external, kasi medyo nagkaroon din ako ng problem sa mga members. At the same time, nagkakaroon din ako ng problem kung paano makikitungo sa labas, kumbaga ang hirap maging Amir. Ayun, so sa larangan kasi ng pagdadawa o sa larangan ng paggawa ng kabutihan, the more na na pagkakalooban ka ng pagkakataon na makagawa ng kabutihan, the more na dumadami yung pagsubok na ipagkakaloob sa iyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ayun, isa sa mga nahihirapan din ako yung pag-manage pa ng time kasi ang dami kong responsibilities, hindi lang yung dawa kasi college student din ako. Nagiging emotional si Nasim. Kinakabahan kasi ako. College student, tapos tinako din nilandas ng kaalaman, tapos may sinasalin din ako mga organizations. Tapos ang dami pang mga priorities tsaka mga responsibilidad. So, ang hirap i-manage yung time kasi most of the time parang nagkakasabay-sabay. So, hindi mo kailangan mo mamili na kailangan mo mag-sacrifice or di mo tawag dito. Kumbaga, kailangan mo talaga i-balance kasi baka di mo malaya na kung sana baka ikaw yung babagsak. Kumbaga, di mo hanggang sa di mo napapangalagaan yung sarili mo. Dahil ayun nga sa sobrang pagod ng katawan at isip base sa mga experience ko dito sa larangan ng pagdadawa. So yun lang, Kuya Majid. Mashallah. Naway biyayang ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga sacrifices, sa mga ginawa mo patungkol sa dawa, at saka naway mas bigyan pa tayo ng pagtitimpi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga ganitong pangyayari. So inshallah, sa mga kasama ko sa iya, mag-usap-usap tayo after nito. Kailangan nating kausapin si Amir Nasim. Baka mamaya exhausted na pala siya, no? So kailangan natin siyang kausapin talaga. So yun. So next naman siguro ang may i-share ata yung aking co-moderator kasi ang alam ko marami din talaga ng pagsubok sa buhay since pumasok siya sa larangan ng dawa.
So, falyatafaddal ya akhi. Actually, Brother Magic, gusto ko lang dagdagan yung mga sinabi ni Amir Nasim kasi I've been in his shoes before. Ang gusto ko, alam ko sa mga lahat ng nanonood ngayon ng mga estudyante, no, lalong-lalo na yung mga college students, isa talaga sa mga challenge ay yung hindi mo alam paano i-balance yung secular studies sa da'wah. At lalong-lalo nang walang suporta pa sa pamilya, wherein iniisip ng mga pamilya mo ay hadlang sa iyong pag-aaral ang da'wah. Ayan, real talk yan. So, alhamdulillah, ito si Amir Nasim. Minsan chinachat ko yan, kaya yan. Basta, huwag niyong kalimutan yung amana ninyo sa mga magulang ninyo na makapagtapos ng mag-aaral. Kasi yun ang mabigat na amana sa atin eh. Kaya minsan nade-depress tayo kasi kapag hindi na natin mabalance, minsan sa atin mapupunta lahat ng blame na sabi ng mga kasama mo sa organization, ano ba yan si Amir, parang hindi na effective yung mga ginagawa. So kailangan talaga natin magtulong-tulungan tulad nga ng sinabi ni Ustad MK. So inshallah sa aming mga kapatid na mga college students, hanapan niyo ng tamang paraan kung paano ipapasok yung da'wah at huwag niyo rin hayaan yung inyong pag-aaral. Ilang gusto kong i-share inshallah. Inshallah si Ustad MK baka may gusto rin siyang i-share dito, no? Oo nga, baka meron. Wala na? Oo, kasi mashallah, of course, matagal ko nang kilala tong si Mustafa, pati si Nasif Mula ko, mashallah, talaga naman na Mashallah, Ustad, ng akala ko experience. nakalimutan mo ako. Ay, hindi subhanallah. Magkakasama pa tayo sa Zamba, ganun. Zamba Mashallah, Sinta. pati sa So, Davao, mashallah, no? ang ganda na experience Sa nila Gabay. kasi experience naman talaga nila iyon sa da'wah, no? Kasi baka pa nga nauna sila sa akin sa da'wah eh. So, paano ba? So, mashallah, wala na akong idadagdag. So yun, alhamdulillah. Siguro, ay dagdag ko lang yung about sa pagiging professional student. Kasi hindi ko lang kung ilang years ako nag-aaral. Alhamdulillah kasi lahat naman okay. So siguro, ang idagdag ko din is, ang pinakamahirap is when you have a ibang Muslim schoolmates dito, especially sa Metro Manila eh. Meron kang mga ibang schoolmate na mga Muslim mismo, mga Muslim from different tribes, kami from different tribes. Ang nangyayari, nagdadaawa ka sa mga non-Muslim, sa mga kaklase mo, sa mga schoolmates mo. But at the end, ang sasabihin lang ng mga co-classmates mo na hindi Muslim, sabihin, bakit si Pulan, hindi naman niya ginagawa yan? Tapos minsan magtatanong ko, teka, bakit si Pulan? Bakit may girlfriend yun? Di ba bawal sa Islam? Ikaw wala kang girlfriend. Ganun sinasabi. Sabi ko, paano nga ba ito masolve itong ganitong tanong ng mga kaklase ko? So ang sinasabi ko na lang sa kanila, actually it's the same thing sa mga Catholic, sa mga Christians din, sabi ko. May mga pinagbabawal sa mga Christianity, sa mga Catholic ay ginagawa pa rin ng mga brothers and sisters natin. So same lang din sa pagiging Muslim. Hindi porket sinasabi namin na Muslim ay banal na talaga. Kumbaga hindi na nakagawa ng kasalanan or hindi na nagkakamali. So yun lang sinasabi ko sa kanila, pero yun talaga yung pinakamahirap. So shout out nga po pala sa mga Muslim youth dito sa Metro Manila, sa U-Belt. Please lang naman, kumbaga kung I'm not encouraging you na gumawa ng kasalanan, pero huwag sanang lantaran. Kasi you are parang naano mo rin parang nire-represent ang nare-represent mo yung buong community ng isang Muslim. Yan ang problema din sa society natin kasi when you say Muslim, they are not looking you as only one, but rather they are looking at you as the whole society. So kung may ginawa kang kasalanan tapos sinasabing Muslim ka, isipin na lahat ng Muslim, yun ang ginagawa nila. So sa mga estudyante sa Metro Manila, again, shout out mo pala na kung pwede, kung may mga ginagawa kayong hindi kaaya-aya na hindi maganda, ay sana hindi man lang siya lantaran. Kasi alam natin nagkakamali tayo lahat. Pero sana huwag nating ilahad yung lahat ng ginagawa nating kasalanan. Tulong na rin yun sa mga tao nagdadaawa patungo sa Islam. So to proceed sa next question natin, Taps. So para mag-proceed tayo ay yung number 4 questions natin. Wala pa ako nakikita kasing question sa mga viewers natin. Again, pwede kayong mag-question sa mga viewers natin. So parang related siya dito kanina sa tanong sa difficult na experience. Sa number 4 question naman is,
what is your unforgettable experience in da'wah? So dito siguro unahin natin tawagin ay sa sister muna. Pwede po ba So Sister Samina o Riham, sino pong gusto sa inyong magsalita about doon sa unforgettable experience nyo in da'wah? Anyone po? Ako na lang po mauuna. Sige po. Sister Reham po ba? Sige, Sister Reham. Sa akin kasi, ito yung sabi nga po ninyo, mas mahirap talaga, lalo kapag baguhan ka. Kaya po nasabi ko, kung alam ko may naka-encounter nyo na rin po ako nung last, na pagka-revert ka po, revert po ako. So yung binabato nila yung mga nakaraan mong kasalanan. Kasi, di ba, kapag ka nagdawa kasi sinishare mo yung tawag nito, nag-aanyaya ka sa Islam. So, yung tamang pananamit, yung tamang paano yung kilos ng isang babae. So, ang nangyayari, binabato nila yung nakaraan kong kasalanan. Kasi, syempre, Christian nga naman ako dati, pero alhamdulillah naman nasa Islam na ako. So, yun yung binabato nila sa akin. Tapos, ang sa akin kasi is, ang sagot ko din kasi, syempre iba na yun. Kumbaga, yung nakalipas kong kasalanan ay wala na. Kumbaga, eto na ako, Islam na ako, Muslim na ako. So yung etong mga way ko, paano ko isinasagawa yung Islam, kung paano ko isinasabuhay yung Islam, yun yung gusto kong ipaalam sa inyo. Yun yung gusto kong ipamahagi sa inyo. At yun yung gusto kong ipakita sa inyo. Yun yung gusto ko, inshallah, na matularan kahit man lang yung pakonti-konti na. Kasi alhamdulillah, kasi pinaka-main topic ko kasi para sa akin is yung pananamit ng isang Muslima. Alhamdulillah kasi since nung nag-hijab ako and then nag-wear na ako ng mga abaya, alhamdulillah mayroon akong mga kaibigan or should I say na mga nakasama na alhamdulillah naka-hijab na sila, 'di ba? Parang sa akin, kapag kahit hindi ka magsalita, hindi mo ipahayag yung gusto mong sabihin. Mula lang sa kilos mo at yung pananamit mo bilang isang Muslima, isang uri ng dawa. Maglakad ka lang sa karamihang mga kababaihan na hindi nakahijab or pala-aurat. Kapag ikaw ay nakatakip mula ulo hanggang pa, makita ka nila, mashallah. Gusto ko silang para sa mga non-hijabi or tawag na ito, hindi nag-aabay. Parang maano nila sa puso nila, hindi ko naman sinasabi na maganda yung I mean, masasabi nila mas maganda pala or mas mainam pala yung babaeng nagtatakip. Kasi nung Christian kasi ako, yun yung mindset ko dati is kapag nung Christian ako, kasi hindi ako sa Islam. Sabi ko, bakit ganun yung mga babae na nasa Islam? Hindi sila nakatakip sila. Parang ang manang tignan. Hindi ko akalain sa isip ko na parang darating din pala yung time na ako naman yung magtatakip at masasabi ko sa sarili ko, ito yung nakikita kong babae na nagtatakip sila ng kanilang katawan, nakaabaya sila, nakatakip yung mukha nila. Tapos, ang ganda-ganda pala tingnan para sa akin. At yung in-expect ko na parang siguro ganun din yung maiisip ng mga kababaihan na nakahijab lang yung ulo, pero yung katawan ay hindi. Sana ay magets nila yung point ko na kung gaano kalaga talaga sa isang babae yung nakatakip ng hindi lang pang itaas, kundi buong katawan. Ultimo pati paa dapat nakatakip. Sobrang ganda tingnan sa isang babae. Ganun yung pananamit nila. Tapos, yung mga taong, alhamdulillah naman na wala nang nagbabato sa akin ng mga nakarako kasalanan. Kasi nakikita naman nila na kung ano yung sinasabi ko, pinapakita ko talaga katulad ng tamang pananamit is ganun din talaga. Alhamdulillah sa mga tao na yung kapag ang isang tao ay nagbago na, bawa, kumbaga, iba na siya, huwag mo nang ibato sa kanya yung nakaraan niyang kasalanan. Kasi yung nakaraan niyang kasalanan is pinatawad na ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, hindi mo na kailangang halongkatin pa. So, hindi mo na kailangang ulit-ulit pang ipaalala sa kanya. Yun lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yun, alhamdulillah. Gusto ko lang sagutin yung salam ng ating mga viewers. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. So yun, maganda yung na-share ng ating sister. So Brother Tabs, meron ka gustong idagdag or mag-share? Wala na. Move on na tayo sa isang sisters kasi Ay, curious tama. ako kung ano yung mga point of view ng mga sisters sa da'wah. Kasi ngayon sa panahon natin, more on nakikita natin na perspective sa ating mga kalalakihan. So inshallah. Sister Samina? Samina. Baka gusto niyo mag-share po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasabihin ko po, ako po, wala po akong masyadong experience sa pagdadawa sa labas. Pero, ang experience ko po sa pagdadawa is sa family ko, syempre,
unang-una muna, kasi unforgettable moment mo nga sa pagdadawa, di ba po? So, sa family muna, syempre, kasi bago po tayo magdawa sa labas, sa ibang tao, dapat inuuna po muna natin yung sarili at yung mga pamilya natin, di ba po? So, unforgettable daw, moment ko sa pagdadawa sa family is yung papasok ako ng madrasa, and then kung ano po yung mga natututunan ko doon na magaganda is i-share ko po sa kanila, sasabihin ko po sa kanila, and then gagawin po namin, kumbaga, ano po. Tapos po, yung mga nalalaman ko na hindi magandang gawin, sasabihin ko rin po sa kanila para sama-sama po kami or magtulungan po kami na iwasan po yung mga hindi dapat gawin sa Islam po. And then, pangalawa po, sa mga kaibigan, syempre, kung magdadawa ka po sa family, kasama po yung mga kaibigan mo dahil ang kaibigan ay second family rin po natin sila, di ba po? Bale, yun po, yung pagdadawa rin sa kaibigan, unforgettable moment mo rin yun, yung kumbaga yung ano ba to? Wala na masabi. So, Assalamualaikum. I think na-disconnect ata si Sister Samina. oo nga. So, proceed at siguro tayo kay Muhammad Khalil para makapagbigay din baka meron siyang unforgettable experience kung nadapa ba siya sa Ito si Ustad MK, alam kong napakaraming experience na napakaganda sa dawa, mashallah. Kasi mashallah na tuwing nakikita ko si Ustad Muhammad Khalil, ang naisip ko talaga si Ustad Ahmad, mashallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu yarhamu, Allahu yarhamu. Sa akin naman, unforgettable moment na sa pagdadawa, in every mistake you learn. Sa bawat pagkakamali mo, dapat natututo tayo. Kasi hindi maiiwasan, of course, tao lang tayo, nagkakamali tayo. Ngunit ang pinakamainam sa atin ay yung pag nagkamali po tayo ay tanggapin natin mali tayo at ituwid natin o itama natin yung mga pagkakamali natin. So pinaka-unforgettable moment ko sa da'wa siguro ay yung bagay, kasi nga dito sa social media, Allahu a'lam, mas ang mga tao mas doon sila sa side na criticizing someone than learning. Yun yung makukuha natin doon. Pero tandaan natin, tulad ng sinabi ni Sister, hindi magiging dahilan ito para tumigil ka sa iyong pagdadawa. Kaya nga learning hindi siya magiging hadlang dapat para mawalan ka na ng lakas para tumigil or itigil mo na ito or ayoko na, or mapanghihinang ka. No. Tandaan natin, in every mistake you learn. Natututo tayo sa bagay na unawain natin yung pagkakamali natin. Dahil ito ang nagtutulak sa atin sa pagiging successful na da'i, insha'Allah ta'ala. Tulad kanina, yung sister natin, yung una nagsalita, sabi niya, unforgettable moment niya daw ay yung babasihan ng tao yung past mo kaysa sa present mo. Hindi natin maiiwasan yan. Kasi nga nagbago tayo Kaya nga sinabi ni Allah, may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Sino man ang gabayan ni Allah. Paano ka gagabayan kung ginabayan ka na? So, ibig sabihin, talagang mula ka sa tulumat, mula ka sa kadiliman. Ginabayan ka ni Allah sa panahon ngayon. Ngayon, huwag mong babasihan sa tao yung nakaraan niya. Dahil pinatawad na sa kanya ni Allah, binura ni Allah yon. Ngayon, basihan mo siya kung ano siya ngayon. So, ganun din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa mga kapwa ko teenager, sa tuwing nakaka-encounter tayo ng pagkakamali man natin or ganun din na pinayuhan man tayo ng kapwa nating teenager, kapwa nating mga ngaral, kapwa nating so on and so forth, matuto tayong makinig, matuto tayong matuto sa kung ano yung ipinapahiwatig nila. Sabi nga nila, kunin mo yung mabuti, itapon mo yung masama. Huwag yun yung magiging dahilan ng inyong alitan ng kapwa mo dahil siya
siya kaya ako lang. No, hindi ganun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tandaan mo na kaya nila nagagawa sa yan dahil mahal ka nila. Ano? So ang sagot ko doon, unforgettable moment ko ay yung of course kasi nga lalo na nagiging madalas tayo sa social media, hindi may iwasan yung talagang may bashers, hindi may iwasan yung talagang mayroong negatibo yung pag-unawa, ano? At hindi rin naman naiiwasan na mayroon naman mga positibo at mayroon din naman talaga nauunawaan yung nais mo ipahiwatig. So, yun lamang po. Ayun. Mashallah. So akin naman, maano lang, mga 30 seconds lang or 20. Akin ang Kailangan ko, ha? pinaka-unforgettable ka talaga is yung, kasi ano talaga ako parati akong nakakasama sa mga daawan ng mga alim, ng mga ulama. Kasi every time na nakakasama ko sila, sobrang na-purify yung puso ko. Kumaga, sobrang ang ganda sa pakiramdam na kapag every time na nagdadaawa, example, yung kapag meron kaming mobile daawa nung 2018 or 17, yun yung pinaka hindi ko makakalimutan kasi nag-ikot kami sa Metro Manila with the other ulamas. Marami silang ulama, mashallah. Tapos, lahat ng ginagawa namin, nakikita ko dun na because of being so close sa Islam, sa agama mo, at saka sa mga ulama, nakikita ko doon yung sarap ng pagkakapatiran. Sabi ko, mashallah, kumaga kahit saan ka pumunta, hindi ka mag-worried na matakot kasi or matakot na baka wala kang mapuntahan kasi baka wala kang kilala. Pero because of Islam, because sa mga ginagawa natin ay kumaga because of the pagsama mo sa mga nagdadaawa ay marami kang nakikilalang mga tao. So masasabi natin na they are our brothers in Islam and in da'wah. So yun, mashallah. Mashallah, no, Brother Majid. Isa talaga yung sabi nila sa perks, yung travel. Pero hindi ko Oh. sinasabi na yung intention natin para makasama sa mga Kasi talagang yung experience na nakukuha natin kapag sumasama tayo sa mga programs, no? At the same time, marami kang nakikilala na sa larangan ng da'wah. Tulad nito, nakilala ko kayo. Yan, si Ustad MK dati. Mangha-mangha lang ako sa boses yan, mashallah. Tapos yung nakasama ko na mashallah. So yun lang. So yun, Tabs, before tayo mag-proceed sa next question, I would like to read sa mga interactions from our viewers. From Rochelle Salvatierra. Sabi niya, once I embrace Islam, that will be my same sentiment. People will draw my pass at me. So, sister or brother Rochelle Salvatierra, embrace Islam. At this very moment, you can embrace Islam and inshallah, with those same sentiment, walang problema yon kasi mapapalitan yon ng maraming kapatid sa Islam at mapapalitan yon ng totoong kapayapaan dito sa mundo. At inshallah, mas bibigyan ka pa ng Allah ng pagtitimpi dahil pumasok ka sa relihiyong Islam. At from Ellen Vernon naman, sabi niya, tama ka Ustad, itama ang pagkakamali. And sabi nilang isa, keep learning, go with your advocacy. So yun tama nga, keep learning and go with your advocacy. Even though nagdadaawa tayo, we should still keep on learning. Kumbaga wag tayong tumigil na matuto habang tayo nagdadaawa from our ustads and ulama. So yun. So next, proceed na ba tayo, Taps? Inshallah, si Brother Bilal, baka may gusto Tama. i-share. Ustad Bilal. Wala po ata si Ustad Bilal. Wala po ata siya dito. So inshallah, proceed tayo, no? So, Inshallah, interesting din ang ating next question. Actually, second to the last question na to, no? Malapit na tayo matapos. So gusto ko i-direct yung tanong na to kay, syempre, kay Ustad Khalil. Sa tingin mo, Ustad MK, which is better? Online da'wah or yung physical da'wah? Mga mahirap yun Ang isasagot ko dyan, of course, kung ano yung nasa panahon, napapanahon at nauoras. Kung need na physical, doon daw sa physical, alangan naman nasa harap mo lang, mag-online pa kayo. At kung online naman, especially sa panahon natin ngayon na pandemic, magagamit pa rin talaga natin ang social media. Kasi nga, yun nga, may pandemya, social distancing. So, papasukin natin ang social media, maiparating lamang sa ating mga kapatiran ang salita ni Allah at sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. So, kung ako tatanungin, physical ba o sa online tayo, depende sa kung ano yung napapanahon at nauoras na kalagayan natin, no? Both naman ito, kung nasa tamang pamamaraan, lahat ito mainam. Ano? Kung both ito na nasa tamang pamamaraan, umaayon sa salita ni Allah at sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng ito ay mabuti. So yun ho ang sagot. So yun, Mashallah, tabarakallah. Ikaw, Majid, may gusto kang i-share about doon? sa akin Tingin talaga, mo, digital da'wa or physical da'wa? gusto ko talaga bumalik yung physical dawa. I mean, Totoo, subhanallah. those memories, those na dawa na ginagawa sa physical. Kasi parang mas ramdam ko at saka for me, it has a more impact. I mean, more impact sa mga taong pinagdadaawan kapag face-to-face. And one more thing also is, minsan because of social media, ang pinakamalaking problema ng social media, I am not against social media dawa kasi we are doing it right now. So miniming ko dito is minsan problema sa social media or sa social dawa or sa internet social media dawa ay yung minsan because of small post na about dawa. Example, may post ka na hindi ito pwedeng gawin ng isang Muslim. Example, may merong nagbigay ng ganyan. Pero yung iba, maaaring mamali yung pagka-interpret nila because of that post na yon or post na ng isang tao. Pero then since nangyari yon, minsan yung mga nag-post ng post na yon ay hindi nila nire-replyan yung questions or follow-up questions na nagtanong dahil sa post na yun kasi napapagod sila o nababagod silang mag-type. Kasi nga, siya, parang post lang. So di kaya, minsan because of kahit video, yung mga ganitong video, minsan, hindi nasasagot yung lahat ng questions. Unlike kapag face-to-face, kasi yung nagbibigay ng lecture din is parang matutuwa siyang sagutin yung katanungan na face-to-face kasi mas nararamdaman niya yung eagerness ng taong nagtatanong patungo sa Islam. So, pero still, alhamdulillah, so yung sabi nga ni MK, nandito sa pandemic ngayon, then we should utilize properly yung technology na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Actually, ay dadagdag ko rin na Majid, no? Yung sinabi mo regarding social media, isa rin kasi sa based on experience sa aming org Signify, isa rin sa disadvantage minsan ng social media is yung false, kumbaga fake news. Minsan makita tayo ng post, ipopost na natin, i-share without confirming kung yun ba ay may dalil or ayun sa mga katuruan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And mashallah, yung sinabi ni Ustad MK na regarding sa da'wa at saka physical, dapat talaga case-to-case scenario kasi yung mga balik Islam natin, mas maganda na i-follow up sila sa face-to-face. Kasi kapag through social media lang, mahirap mo sila ma-follow up. Kung sila ba ay nagsasala na ba? Kasi pwede sila mag-fake ng update eh. Kaya subhanallah, syukran talaga MK at Brother Majid sa share ninyo regarding sa da'wah, physical or digital. So inshallah, since we are already behind schedule, inshallah, proceed na po tayo sa sermonan naman kami ng mga amir namin dito sa programa. So inshallah, proceed na po tayo sa last and final question sa ating minamahal na speaker. So, Ustad MK, ano po ang inyong final advice sa mga kabataan na gustong pumasok ng da'wah? Na'am. So, mashallah, alhamdulillah, bagong lahat, alhamdulillah sa programang ito na kung saan, mashallah, ang laki ng napulot ko ding aral sa inyo at natutunan sa mga share experience na binigay nyo. So sa akin, apat lang ang gusto kong sabihin last sa mga youth, kabataan sa panahon natin ngayon. Dapat huwag kaligtaan ng mga kabataan ngayon ang apat na bagay na ito. Sana po ay maintindihan natin. Una, maging maalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang gusto kong paiwatig dito, as a Muslim youth, Muslim ka nga, di ba? So kailangan never mong kalimutan si Allah subhanahu wa ta'ala. Dumadating kasi tayo minsan sa punto, especially sa mga kabataan ngayon, na
mas nafo-focus natin ang likha lamang ng dakilang lumikha, pero ang tagapaglikha mismo ang nakakalimutan natin. Kailangan always lahat ng ating gawain, konektado pa rin tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga salita. Alalaong baga ito ang marangal na Quran, mga minamahal na tagapakinig. Pangalawa, sumunod sa sunnah, o ibig sabihin, kailangan lahat ng ating gawain, iayon natin kung ito ba ay salungat sa gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ito ba ay umaayon. Bakit? Dalawang ito, magiging kasangkapan ito, magiging bagay ito, magiging dalil ito sa iyo na kung saan mapapalayo ka sa kasalanan at mapapalayo ka sa tinatawag nating kaligawan. Ikatlo, gamitin ang oras sa mga bagay na makakadagdag ng iyong iman, pagsamba at takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Isa sa kainaman ng isang pagiging Muslim na ang relihiyon ay Islam ay ang tanging ginagawa lamang natin na gawain ay yung mga gawaing makakadagdag ng ating pananampalataya, takot at magpapadami ng pagsamba natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, especially sa da'wa. Ikaapat, iwasan ang mga masasamang kasama. Yun po ang ikaapat. Sana nagigets nyo kung anong gusto kong ipahiwatig. Hindi ko sinasabi yung pagpangit kasama mo, pangit kayo ko sa'yo, gwapo lang kami. Hindi gano'n. Not literal yan. Okay? So kahit pa paano nakapag-joke tayo kasi anong oras na din. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, yan po yung apat na gusto kong sabihin sa ating lahat. Allah, sunnah, gumawa ng mga bagay na makakadagdag ng iman. At tatlo, umiwas sa mga taong negatibo or taong humihila sa'yo na mapalayo ka sa unang tatlong sinabi natin. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, bilang katulad nyo din na teenager, sa panahon natin ngayon, magkaisa po tayo, magtulungan patungkol sa larangan ng da'wa dahil ito ay ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa pinakamalaking ipinag-utos ni Allah na talaga namang napakalaki ng biyaya at katimpanan nito. Maraming salamat po sa ating lahat. Inshallah, Ustad MK, wala ba kayong gustong i-promote? Para naman sa lahat ng sumusubaybay sa mga oras na ito, huwag niyo pong kaliligtaan ang The True Message of Islam. Every Monday po ito, 8:30 ng gabi. At sa Wednesday, the Tambayang OK Live. Kasama po natin si Sheikh Omar Batua. Wednesday po, 8:30 pa din po siya. At abangan niyo po ang ating mga susunod pang programa sa Bil Hikmah Studio. Live with Ustad Ahmad Habir ang pagpapatuloy nito ang ating mga bagong programa, inshallah ta'ala. Patuloy nyo pong tangkilikin ang mga halal foods sa Mubarak Fresh Foods na ginawang madali para sa atin ng halal foods. At lastly, ang Ahmad Habir Foundation, na kung saan lahat ng inyong mga sadaka, charity ay talagang counted, na kung saan nakasisigurado po tayo na mapupunta ito sa mga marapat lamang na pagbigyan lamang nito. Ilaman pa mga taminamahal na tagapakinig. Okay, last question, Ustad MK. Pahabol pa. Pahabol question. Kung mag-request ang Youth and Dean Talk ng collaboration, yes or no, papayag ba kayo? Yes. MashaAllah. A big yes. A big yes. At hindi kailanman ako magnono when it comes to collaboration sa da'wa. Never po kaming magnono. Naririnig po tayo ngayon ng aking director na si Ustad Omar. Never po kaming magno pag may maitutulong po tayo sa da'wa. MashaAllah. Alhamdulillah, shukran jazilan Ustad MK sa lahat ng mga wisdom at sharings na binigay niyo sa amin, lalong-lalo na sa oras na sinenyo po dito sa ating programa. So Brother Majid? Yun, inshallah may tatanong na kay MK pero personal matter, so wag dito sa live. So yun.
So, Alam ko na alhamdulillah. naman yan eh. Pag-aasawa na naman yan eh. Ayun, natumpok niya, alhamdulillah. So yun nga, unang-una sa lahat, bago natin itong programa na to, ay gusto kong i-remind din ang lahat ng mga nakikinig sa mga professionals, co-professionals sa kasama ko sa larangan ng Western Education ay kung meron kayong expertise about sa technology, about sa mga ganitong programa online, ay pwede nyo kaming i-message down below kung gusto nyo mapasama sa team namin. I mean sa team natin na kung saan hindi pa kayo sumasama sa amin. So sumama na ako sa team natin para mas mapalawak po yung mga ganitong ginagawa natin, makasama kayo sa da'wa. Take it as your first step para mapasama sa ganitong da'wa. At inshallah, kapag sumama kayo sa amin, ay marami tayong gagawin na kabutihan patungkol sa Islam na kung saan isa na dun yung pagdadawa. At para din matugunan natin ang pangangailangan ng ating mga ulama na magamit ang ating expertise sa da'wa sa social media. So yun ang pinakamalaking importante na dapat natin maibigay na kung saan makuha natin yung magamit natin yung pagiging expertise natin sa Western education, sa technology para sa da'wa. And also, da'wa starts within ourselves and within our home. So yun dapat ang una natin gawin. Kumbaga, para hindi na sa atin habang nagdadaawa tayo, hindi sa atin nababato na kumbaga, yung kapatid mo hindi ganyan, di ba? So para wala na silang masabi. Simulan natin sa pamilya natin at saka sa mga natin. At saka yung da'wa, hindi talaga madali, mahirap siya. So kailangan natin ng sabar. And also, yun nga, yung sinabi ko, kailangan natin tulungan talaga yung mga elders natin sa ulama. So meron po atang sasabihin bago po ulit to kasi nag-chat sa akin yung technical team natin, Taps, na may announce daw ang Fityanan Islam Manila na in-announce sa kanilang secretary or assistant secretary, hindi ko alam kung anong position niya, si Abdul Rahman Ali. So, falyatafaddal ya akhi kung meron pong announcement. Inshallah. Yan. Ali. Ano to? Ayaw ata, pero siguro ang i-announce po ni Brother Ali tungkol po sa patungkol po ata sa Fityanul Islam na meron po tayong version 2 ng FIIS. Parang madrasa po siya. Pwede po kayong mag-enroll kung yung nagkakamali. At every Saturday and Sunday po ang madrasa na yon at doon din kayo makakatuto paano magbasa, magluga Arabiya, and other things na malalaman nyo about sa Tauhid, sa Fiqhul Ibadat, at sa iba't iba pang katuruan patungkol sa Islam. And pwede niyong makuha ang ibang information, just visit our page, the Fityanan Islam Manila chapter, para malaman nyo ang iba't ibang ginagawa ng Fityanan Islam. At yun nga po, kung may mga mali kaming nasabi, yun ay bilang isang tao lamang at handang tumanggap ng pagtatama sa mga maalam. At kung may mga mabuti kaming nasabi ay galing yung sa tawfik ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At yun nga po, at may mga mali naman po ay yun pa ay bilang mga tao na rin po yun. So inshallah, antabayan niyo po ang aming mga susunod na episode dahil dito sa Youth and Teen Talk, kasama niyo kami at inshallah, boses niyo kami sa pagtatama. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.